Ayong aga, magandang umaga, good morning, naimbag nga bigat kada kayo amin apo. Lieutenant General Rodel O. Sormonia po, retired but not yet tired. I'm your former Deputy Chief PNP at ako po ay nagserbisyo for almost 40 years. Kagaya ng binitawa kong salita nung ako po ay nagretiro, sinabi ko sa huling mensahe ko sa ating mga kaibigan, sa ating mga kababayan, that my life ends or that my service to the Filipino people ends when my life ends. Kaya nandito po muli ako, do kare-retire ko lang po nung nakaraang buwan, marami po tayong mga kaibigan, mga naging kasama sa trabaho, at marami po tayong mga naisulong na mga programa na pinagsamahan po ng iba't ibang organisasyon at ibang kasama natin from the uniformed personnel. Kaya't naitatag po ang United Frontliners of the Philippines. Ito po ay frontliners natin lahat, mga nagbibigay serbisyo sa ating mga kababayan. At mga kasamahan po natin helping our government in the spirit of volunteerism. Ang mga kasama po natin dito sa United Frontliners of the Philippines ay ang mga uniformed personnel, ang ating mga sundalo, ang ating mga pulis, ang ating mga Coast Guards, at iba pang mga uniformed personnel. Kasama din po dyan ang ating mga teachers na lagi pong frontliners sa anumang larangan. Kasama din po dyan ang ating mga medical practitioners at iba't ibang volunteers at reservists. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Maraming salamat po. Question, Ian Cruz from GMA 7. Pakipasa po ng mikropono. Thank you. May I introduce, ma'am? Kasama ko po ang isa sa nominee natin, si Attorney Cherry po. de la Cruz, Okay. para sa Q&A. Okay, sige po. Go ahead. General, good morning. General, kabilang sa naiimbestigahan ngayon yung war on drugs. Kapag naupo ba kayo sa Kongreso, ipupush nyo rin ba yun? Siyempre, naging bahagi din kayo ng PNP nung time na yon. Meron ba kayong nalalaman na gusto nyo pong i-share? Isa po yan sa isa sa mga very passionate ako. Gusto ko pong ipagmalaki sa ating mga kababayan ng unang probinsya na naging drug-cleared ay yung lalawigan ng Bataan. Yung mga programa na sinimulan po natin nung ako po ay naging provincial director ng lalawigan ng Bataan ay naging, kumbaga, ehemplo. Ibig sabihin, kung nakaya ng Bataan yung mga programang ito para maging unang-una na drug-cleared, ay gagawin po natin sa buong Pilipinas, not in my capacity anymore as a police officer, but bilang isang mambabatas. Okay. General, yung nabanggit nyo po, yung success ninyo, no? Pero yung iba naman po na sinasabi nagmalabis dun sa war on drugs, ano po masasabi nyo doon? Paiimbestigahan nyo rin po ba yon? We will do it legally, of course. Kahit ang uli nating programa na hinabilin sa ating mga kapulisan, bago po ako magretiro, ay ang tinatawag na transparency, integrity, and accountability. Next question, please. Cherian Torres, ABS-CBN. Ay, sir, magandang umaga po. Sir, sabi niyo nga 40 years, no, na nagserbisyo. Ang dami kasing, kumbaga sa whether we like it or not, marami rin po talaga mga issue sa PNP ngayon. Hanggang ngayon, may mga investigation involving policemen. Ano yung nakikita nyo na kailangan talaga gawin to totally reform the organization and, to insulate the organization from any political influence? We do not need to reinvent the wheel or come up with new programs. Kagaya ng sinabi ko, bago po ako nagretiro, ay inikot ko po lahat ng units ng ating mga kapulisan. Dumalo rin po ako sa Senado at pinangako ko po sa Senado
na itong programa na to na hindi na bago ay lalo pang paiigtingin. Kahit nagkaroon po tayo ng Transparency, Integrity, and Accountability Program na kung saan tatlo lang po ang major programs na hindi na rin bago na dapat gawin isa puso ng bawat uniform personnel, lalong-lalo na yung ating mga kapulisan na laging nandyan as frontliners at laging nandyan na kasama ang ating mga kababayan. Una, yung internal disciplinary mechanisms po natin na hindi na bago, nandun po lahat yon. Pangalawa po, yung police operational procedure na dapat bawat pulis ay tinatandaan at memoryado at nasa puso nila. At ang pangatlo po ay ito po yung command responsibility or doctrine of command responsibility para sa mga commanders na may mga nagkakamaling mga tauhan. Responsibilidad po nila kung may mga gumagawa ng kalokohan na i-involve sa mga illegal activities. Kaya dapat yung doctrine of command responsibility ay may implement na maayos. Tatlo lang po yun. May tanong pa po? Wala na po, sir, tanong. So, Wala na, ma'am. pwede po, gitna, photo op po ulit. Thank you very much po. May God bless us all. Mabuhay po tayong lahat. Diyos te Agnina.